At be in here sa inyo pong mga harapan today. Kaya po, glory lamang po talaga lahat sa atin pong Panginoon. Yung grace ng Panginoon nagkikip sa atin ng pagpapatuloy. Yung grace lamang ng Panginoon yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan pa to move forward araw-araw. Mahirap pong mag-move forward. Maraming hila sa iyo pabalik. Pero, His grace is enough. Amen? Hindi po nagra-run out, hindi nauubos ang grace ng ating Panginoon. So ngayon, bago po tayo makapakinig, pray po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito, sa inyo pong paggising sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw ng pagsamba namin ngayon ay dinako niyo po kami ng ligtas. Safe, Panginoon, sa inyo pong bahay-sambahan. Kami po'y nananabik sa inyo pong mga salita. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po kami ng revelation, ng open heart, Panginoon, to receive your word. Panginoon, ikaw na po ang managumpay. Ang mensahe po ninyo, Panginoon, is bigyan niyo po ng kapangyarihan over ourselves, over our flesh, Panginoon, even over the enemy, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tulong ng Banal na Espiritu to understand your words, Panginoon, and most especially, Father God, because of our faith in you, Panginoon, kaya po namin dinedesire na makapakinig ng inyo pong mga salita. Salamat po, gamitin niyo lamang po ako bilang mensahero po ninyo upang ma-deliver po effectively ang inyo pong mensahe. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Hello. So ngayon, unang linggo ngayon ng amin pong sem break sa school. Sa February 17, babalik na ulit yung aming pasok. So medyo nakakapagpahinga-pahinga tayo ngayon, kami. Ngayon, I can't wait na may deliver po yung salita ng Panginoon. And gamit ko po ulit yung regalo po ninyo na notebook sa amin noong October. Second time ko siyang gagamitin, kasi yun nga, naninibago pa ako sa pagno-notes kasi ang way of pagde-deliver ko talaga ng message is makita ko lang yung PowerPoint, alam ko na yung explain ko. Pero kinakapa ko pa kung paano mag-notes. Kaya ngayon, ito na po mapapakinggan na po natin yung word ng Panginoon. Sermon from a Dead Man. Pwede po ba natin basahin? Actually, ito pong phrase na ito ay nanggaling po. Hindi po sa akin to. Nanggaling po ang phrase na yan kay Paul MacArthur. Isa po siyang tanyag na preacher. Sermon from a Dead Man. Of course, hindi ako yung dead man na nagsasalita dyan. Pero ang nakaka-intriga ng title, nung phrase na yun, kaya habang pinapakinggan ko yung kanyang sermon, sinabi niya yan, sabi ko maganda to bilang title. So ngayon, sino kaya yung dead man na ito? Kasi ngayon pag-uusapan po natin ay ang buhay po ni Cain at ni Abel. Okay? So ngayon, basahin po natin yung Hebrews 11, 1-4. Okay? Kasi po yung Hebrews 11, yung buong chapter po na iyan, kung makikita po natin yan sa Bible natin, ang pamagat ng passage na yan is the Hall of Faith, Sa translation ko, ang sinasabi ng Hebrews 11 ay great examples of faith. Okay? Great examples of faith. Kaya, yung buong chapter 11 po ng Hebrew, mula sa beginning, pababa, yung mga tao sa Old Testament na they have done things because of their faith sa Panginoon. Nakalista po iyon lahat doon. Great examples of faith. Para siyang hall of faith. At pinaunahan po ito sa taong nagngangalang Cain. Abel. Okay, Abel. Pero bago po tayo makaabot sa 4, 1 po muna tayo. Kasi ito yung konteksto talaga. Dahil great examples of faith po ito, ano po ba yung faith muna? Kasi all of us or all our Christian walk sa life po natin bilang mga Kristiyano, talagang hindi nawawala yung word na faith sa atin pong bokabularyo. Pero ngayon, ipapaunawa po sa atin ng salita ng Panginoon mismo. Hindi ito dictionary, hindi ito kung sino man yung
nagsulat ng definition ng faith. The Word of God itself define what is faith. And that is the verse 1. Okay? Ang faith po, ang meaning ng faith is, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Okay, wait lang, stop muna tayo dyan. Pwede po natin itong misinterpret, no? Kasi kung tatanggalin natin yung second half nung verse 1 pa lang po tayo, kung tatanggalin natin tong it hanggang dito, ito lang yung pagtutuunan natin. Faith shows the reality. Pinapakita doon ng pananampalataya natin yung realidad ng hino-hope natin. O wait lang muna. Pag ba nag-hope ka sa isang bagay, pag ba umaasa ka sa isang bagay, nakikita mo na ba ito? Nasisense mo na ba ito? Hindi pa, di ba? Pagka nag-hope ka na makapasa ka sa job interview, hindi mo pa nakikita yung reality na ikaw ay harap-harapang nakakapasa na. You are only hoping for that specific scenario. Ngayon yung faith daw, yung hope mo, binibigyan ka na ng realidad na nangyayari na iyan as of the moment. So ngayon kung i-out of context po natin na to, yung isang bata, buong buhay niya, gusto niyang lumipad dahil nakakapanood siya ng mga superhero movies. All his entire life, he hoped to fly. Nung nabasa niya yung Hebrews 11:1, sabi niya, faith shows the reality of what we hope for. Uy, buong buhay ko gusto kong lumipad. That is what I'm hoping for. And then faith is showing me na kapag ka tumalon ako sa 4-story building, mangyayari yun. Because I have faith that I will fly. Oh? Malino na malino sinasabi ng Bible. Nakikita niyo po how dangerous it is na misinterpret natin yung word na faith. Kasi, idugtong po natin yung second half. It is the evidence of things we cannot see. Okay? Kasi kapag yung mga bagay na hindi po natin nakikita, pertaining to the Lord, pertaining to the divine being ng ating Panginoon, we cannot sense the Lord. We cannot see Him. We cannot touch Him. We cannot smell Him. We cannot taste Him. Sense po yan, yung ating 5 senses. Kaya tinuro po sa aming pag-aaral yung perception and sensation. Ano ba pagkakaiba ng sensation at perception? Sensation is the process of how our sense organs sense outside stimuli. Yung electric fan nakikita ko, gumagana yung aking sense of sight. Naamoy ko yung hangin, that sense of smell. Natatouch ko yung mic na ito. That is my sense of touch. Ngayon, yung sense organ po natin, dahil nasa outside iyan ng ating mga katawan, nagsesend po yan ng mga signal patungo sa ating brain, wala pang segundo, sa sobrang bilis, napipick up na kagad ng brain natin na iyan, and then yung brain natin mag-i-interpret kung ano yung nasisense natin. Nakakita ka ng tumatahol na aso, immediately, mapaperceive iyan ng brain mo na kailangan mong tumakbo or kailangan mong lumaban, fight or flight. Nagets na po natin sensation, perception. Yung perception kasi is yung pananaw, how you interpret things that you are sensing. Okay? Nakaamoy ka, you are sensing a bad smell. Ngayon, na-perceive iyon ng brain mo na there's something wrong. Baka may nabubulok na pagkain sa aming loob ng bahay. So, kumilos ka to know what is your sensing. Kaya ngayon, ang atin pong pananampalataya nakatuon sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Amen? Kasi, how can you hope sa isang bagay na nakita mo na? That's not hope. That's the reality itself. Pero, pagka yung bagay hindi mo pa nakikita, pero you are believing, that is faith. Nagets na po natin? So, ito po yung Hall of Faith. Through their faith, yung mga faith daw ng mga taong ito, pababa. Hindi po natin i-discuss yan lahat. Hanggang 4 lang po tayo. So ngayon sa mga faith daw ng mga taong ito na nasa baba, the people in days of old
earned a good reputation. By faith, we understand. Okay. Nag-execute sila ng faith, and then by faith din, ina-understand na, naunawaan natin why they do such things. Okay? By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command, that we now see did not come from anything that can be seen. Example nito is yung creation ng mundo. Wala po sa ating lahat ang present nung ginagawa, nililikha ng Panginoon yung buong mundo by His Word. Pero, by faith, we are believing that the Lord made the creation. Hindi lang po ito nangyari out of a boom. Kasi yun yung theory ng Big Bang. Nagkaroon lang ng napakalaking explosion and then all of a sudden, nagkaroon na ng life itself. Nagkaroon na ng universe itself. That's science. Pero us, we believe, kahit hindi po natin nakita, hindi po natin iyon na-sense, naniniwala po tayo na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. So ngayon, verse 4, no? Ito po maganda dyan. Bakit kaya si Abel yung unang taong nakalista dito? Hindi ba pwedeng si Adan at Eva yung unang ilagay? Kasi sila naman yung unang tao, di ba? No. Kasi po, mga kapatid, si Adan at Eva, they walk in close relationship sa ating Panginoon. They have seen the Lord. Basahin po natin sa Genesis. Ano nga nangyari? Ang bababasa po natin, Lord Yahweh, si Lord Yahweh daw naglalakad sa Garden of Eden. Look how they are perceiving the Lord. They are seeing the Lord with their own eyes. That's not faith. That's the reality itself. Okay? So ngayon, dahil si Adan at Eva nakasaksi sa Panginoon, nagkasala sila, and then napalabas sa Garden of Eden, ito pong mga anak nila, si Cain at si Abel, hindi po nila nakita ang Panginoon harap-harapan. Why? Kasi napalabas sila ng Garden of Eden outside ng presensya ng Panginoon. Amen? Di ba nga ang term, Shekinah glory? Yung glory ng Panginoon, the presence of the Lord inside of Garden of Eden, dahil nagkasala ang tao, pinalabas sila sa Garden of Eden. At doon nanirahan si Adan at Eva outside ng Eden. So ngayon, yung kanilang pagbubuntis, okay? Lagyan po natin to ng katotohanan, hindi po pinagbuntis or nabuntis si Eva inside of the garden. Nabuntis po siya outside of Garden of Eden. Doon siya nabuntis, doon din niya pinanganak outside ng presensya ng Panginoon. So ngayon, pinanganak, nabuhay, lumaki si Cain at Abel without seeing the Lord, without hearing the Lord. Kaya si Abel po yung unang tao rito. So ngayon, it was by faith, dahil sa pananampalataya, that Abel brought a more acceptable offering to God, and Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed this approval of his gifts. Although Abel is long dead, kahit patay na siya, he still speaks to us by his example of faith. Kaya po yung title ng ating preaching today, Sermon from a Dead Man. Kahit patay na, he is long dead, but he still speaks up until today para magkaroon ng example sa atin sa pananampalataya. This is the first person na nag-execute ng faith. Okay? Si Abel po ang unang taong nag-execute ng faith. So ngayon, takil na po natin. Ito po yung model ng faith ni Abel. Kasi base sa verse 4 na ito, okay? Pwede natin siyang maging modelo. Di ba sabi nga example daw? Pwede na natin maging example si Abel sa faith. Sa sacrifice na binrot niya sa Panginoon, binigay niya sa Panginoon. Dahil sa righteousness na na-receive niya. Okay, ito. Ayun o. Dineclare siya ng Panginoon na righteous man. And then, lastly, a preacher of faith even when he's dead. Even when he's not speaking, he is preaching for us. Okay? Sermon from a dead man. Kasi po mga kapatid, ang daming nag-argue. Alam ko po, nakarinig na po tayo ng mga preachings before na kaya in-accept ni Lord
yung offering ni Abel, kasi best portion ito. Pero yung kay Cain, some of his scraps lang. Mga tira-tira lang, and so on. Pero po mga kapatid, hindi po iyan yung primary, major reason bakit tinanggap ni Lord iyon. Let the Bible interpret itself. Ano sabi? By faith. Hindi na natin kailangan pang maghaka-haka na, ay dahil nga kasi best yun, kaya yun inaccept ni Lord. No. The Bible itself is speaking, dahil may pananampalataya si Abel, si Cain walang pananampalataya nung siya po ay nagbigay, kaya nireject iyan ng Panginoon. Mamaya matatakil po natin buong buo. Tawag doon? I-expand po natin iyan. So ngayon, ito na yan. Ito lang, iikot lang dito sa tatlong to yung ating preaching today. So ngayon, verse 1 po kasi ng Genesis chapter 4. Okay, balikan kasi natin, ano ba yung mga nangyari sa buhay ni Cain at Abel? Ano yung nangyari? Genesis 4:1, ito na yun. Now Adam knew Eve. Ito nakakatawa sa New King James eh. Habang nakikinig ako ng sermon ni Paul MacArthur, dahil yung New King James ay nag-derive sa King James Version, na yung King James Version ay 1500s, 1600s, 1700s na limbag, katuloy ang lalalim ng mga words. And ito po yung term na ginamit, Adam knew his wife. Pero syempre, yung knew Eve, his wife, stands for Adam knew his wife intimately. Okay? Kaya ngayon, sa mga newer translation, ang nakalagay na po dyan, Adam had a sexual relationship sa kanyang wife na si Eve. And she conceived and bore. Okay? Siya po ay nagbuntis at nanganak. Si Cain, iyon yung panganay. And said, sabi ni Eva nung pinanganak na si Cain, I have acquired a man from the Lord. Nagkaroon ako ng isang tao, ng isang nilalang from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Yung Cain po na pangalan, ang foundation niyan sa Hebrew, okay, eto yun, Cain. Okay, pero yung pinagalingan ka na. Ibig sabihin nung ka na, to acquire or to possess. Halimbawa, this is my ballpen. I acquired this ballpen. I ka na this ballpen. Pero yung Cain, okay, nagkaroon na ng tao. Kasi ito po, verb. Verb ito na nag-acquire ka ng isang bagay. Na-acquire mo. Verb iyon. Acquiring. Pero yung Cain, naging noun na siya. The one who possesses. Or the one who is acquired. Kaya yun po yung natawag ni Eva nung nakamta niya si Cain. Bakit po kasi? Kasi nung Genesis 3, maalala natin, di ba? Pagtapos nilang magkasala, sabi ni Lord, yung seed ni Eva, tatapakan yung ulo ng serpent. Ngayon, maybe, Eve was expecting na nung pinanak niya si Cain, ito na yung fulfillment ng prophecy na iyon. She didn't know na matagal pa, sa New Testament pa, kay Lord Jesus Christ, mafulfill yung prophecy. Pero dahil she might be expecting na si Cain, yung fulfillment na iyon, na nung pinanak niya na si Cain, iniisip niya siguro yung prophecy, yung seed ko daw ang magtatrample sa head ng snake. So ngayon, nung pinanganak si Cain, nasabi na lang niya, I have acquired a man. Yung man na magtatrample sa ulo ng serpent. Pero, nakita natin later on, hindi talaga yon si Cain, yung promised one. Okay, pero ito lang po yun, yung background ng name ni Cain. I have acquired. Amen. Kay Abel naman po, ang pangalan ni Abel ay, ibig sabihin, breath or vapor. Okay, sabihin na mga po natin, vapor. Okay, vapor or something fleeing. Yun po yung pangalan ni Abel. And napakagandang, hindi to coincidence eh. Abel yung pangalan niya, ibig sabihin vapor na mawawala lang din kagad. Kasi po nakita natin yung buhay ni Abel, namatay siya kagad. And then Cain lived for how many years? Kaya nga sabi ni James
sa chapter 4, verse 14, "Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor or havel that appears for a little while and then vanishes away." Pero although Greek po yung pagkakasulat dito sa New Testament. Pero makita po natin yung vapor, no? Yung Abel, ibig sabihin lang, mawawala ka lang din kagad. So ngayon, eto na yung chapter 2. Nung lumaki na po sila. Okay, the Bible itself is speaking, lumaki na sila, hindi po sila bata. When they grew up, Abel became a shepherd and Cain cultivated the ground. So they are both farmers. Farmers nga lang si Cain in terms lang sa mga hayop. But Cain, farmer sa kanyang pagtatanim, sa kanilang crops. Ngayon po mga kapatid, trivia. Alam niyo po ba na hindi pa kumakain ng mga karne ang mga tao sa panahon ni Eva at Adan, Cain, Abel? Kakain lang sila ng meat sa panahon ni Noah. Kasi sa Genesis 9 po, kasama po sa covenant ni Lord, yung rainbow, doon niya lang pinirmit na pwede na kayong kumain ng karne. So they are in vegetarian diet during this time. So ano po nangyayari? Yung tinatanim ni Cain, kinakain po nila na kanyang pamilya. Pero po yung livestock, yung mga hayop na inaalagaan ni Abel, hindi po yun for food. Nakita na po natin yung yung direction, saan to patungo? Patungo iyon sa offering sa Panginoon. Sa Panginoon to lahat. Ha? Hindi pa po nila alam na pwedeng kainin niyon. Kasi hindi pa pinagsasabi ng Panginoon. And then napakaganda pong nito. Dito po mapasok yung delegation eh. Bakit? Naalala po natin si Adan, sabi ni Lord sa kanya, pangalagaan mo yung creation ko. Di ba? Ikaw na mag-tend ng aking creation, pangalanan mo yung mga hayop and yung mga plants. Alagaan mo yan. And then, nung nagkaroon siya ng anak, nag-split into two yung kanyang responsibility. Na yung anak niyang isa, para sa mga hayop, at yung isa niyang anak ay para sa mga halaman. Makikita po natin na bilang magulang, gagayahin ka po talaga ng iyong anak. Na kapag ka ikaw ay nawala na sa mundong ito, you can see na kung ano yung naiwan mo, if you have a businesses, if you have something na yung pinagkakabalaan nung ikaw pa'y nabubuhay, of course yung anak mo yung magmamana ng mga bagay na yan. And most especially, mga kapatid, yung ating personality. Yun yung talagang maipapamana natin, mapapasa natin sa ating mga anak. So ngayon, ano naman, na dahil farmer, silang dalawa. Ito na po yun. Genesis 4:3. When it was time for the harvest, okay, anihan na, Cain presented some of his crops. Some. Bakit some? Kasi nga, yung iba, sasabihin ni Cain, ito healthy plants ito. So, kakainin natin to, atin to. Ito yung mga the best, kakainin natin to for us to be healthy. So ngayon, yung some nga lang, yung iilan na lamang. So siguro yung mga tira-tira na lang na mga crops, yun daw yung binigay niya sa Panginoon. But verse 4, Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flocks. Diba? Kasi nga, hindi naman nila kakainin yung mga hayop. Therefore, lahat iyon, the best portion, at lalo na yung unang sanggol, no? Unang supling ng mga lambs, ibibigay daw sa Panginoon. Ito po, bakit naka-highlight yung time, brought, at gift? Kasi po, makikita natin na time represents when. Brought represents where. Gift represents what. Diba? Pagka time, pag siya sinabi, when it was time. So, ibig sabihin, may tinalaga ang Panginoon na oras ng paghahandog. Brought, saan ka maghahandog? May tinalaga ang Panginoon kung saan ka maghahandog. Gift, ano yung gift na ihahandog mo sa Panginoon? Order. Diba? Sabi nga, ang Panginoon natin ay God of order. Organize po ang ating Panginoon. Kaya ngayon, nung nag-present sila, nga lang, hindi tinanggap ni Lord yung kay Abel. Tinanggap ni Lord yung kay Abel, and then hindi niya tinanggap yung kay Cain. At si Cain, looking so
so downcast. So ngayon makita natin, napakaganda pong, hindi lang po ito coincidence mga kapatid. Sabi po ng Genesis 3:24, nung pinalabas na sila, Adan at Eva, okay, pinalabas sila sa Garden of Eden, He drove out the man and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden. Saan? Sa east of the Garden of Eden. Okay? Pinaalis na si Adan at Eva, may naggagwardya na cherubim, angel, doon sa east ng Garden of Eden. And the flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Gagwardyahan nila para hindi makapasok ang mga tao sa Garden of Eden. Ngayon, ito po yung representasyon sa panahon nila Moses. Etong dalawang ito sa Ark of the Covenant, that's the cherubim. In-instruct ni Lord na upon constructing that Ark of the Covenant, kailangan may cherubim na nakaganon. Dalawa sila. Kasi sabi niya sa Exodus, there I will meet with you. And from above the mercy seat. Okay, ito yung mercy seat. Sa taas niyan, or sa between ng dalawang cherubim, which are upon the ark of the testimony. Diyan ko kayo kakatagpuin. Diyan tayo mag-uusap. Kaya po yung mga priest, during that time, na nakakapasok lang doon sa Holy of the Most Holies, diyan nagmi-meet sila. Makita rin po natin yan kay kay Moses. Okay? So ngayon, balik po tayo doon. Balik po tayo dito. Nagets na po natin, time, kailan? Nung panahon na ng anihan. Kasi po mga kapatid, nung nagkaroon na ng sistema ang Israel, meron po silang organized time, kailan ba pwedeng maghandog. Meron pong mga daily offerings. Meron pong weekly offerings. Meron pong annual offerings. Kaya makikita natin yung mga new moon, mga festivals, that's it. Monthly. And then yung annual offerings ay yung, makita natin yung yearly lamang hinahandog. Kagaya nung, yung high priest mag-aalay ng handog sa Panginoon para sa kabuuan ng bayan ng Israel. So makita natin, merong organized time when, kailan. And then where, okay, pinalayas daw. Okay, sorry, ang pangit ng term. Pinalabas si Adan at Eva sa east of the garden. Doon naka-place yung cherubim. Kaya po, nung time na ng anihan, doon po sila nagmi-meet ng Panginoon kasi they can't enter the Garden of Eden. In the same way, the people, nung nagkaroon ng sistema, they cannot talk to the Lord without in the front of the mercy seat. Diba? Kasi dahil lang sa habag ko, nakakausap ninyo ako. Kasi pinaalis nga si Adan at Eva kasi nga may kasalanan na po sila, impure na sila. Yung holiness ng Panginoon, mamamatay sila, makokonsume sila dahil may kasalanan sila. Pero dahil sa habag ng Panginoon, nakakausap pa rin sila. Okay? So ngayon yun. Doon pala sila nagmi-meet kung saan sila pinalabas ng Panginoon. Doon sila nagmi-meet sa cherubim. So ngayon, eto na po. Abel by faith offered in a rightful manner to the Lord. So the Lord accepted him and his offering and declared him righteous in his sight. Kaso nga lang, faith in what? Faith in what ba kasi? Wala naman tayo nakita na basa na sinabi mismo ng Panginoon ito na kailangan sa ganitong oras, kailangan sa ganitong place, kailangan ganitong offering yung inyong ibibigay. Hello, hindi po coincidence na natuwa lang ang Panginoon na please si Lord kay Abel. At hindi po coincidence na rinreject na si Cain. Kasi, habang sila po'y lumalaki, of course, napatanong sila sa mga magulang nila, Nay, Tay, bakit po tayo nakadamit ng mga hayop? Ba't hindi po tayo nagdadamit ng halaman? Anak, nagawa na namin yan noong una. Pero, hindi nalugod ang Panginoon nung halaman yung aming dinamit. Nagtago kami sa damit nung nagkasala kami. Kaya ngayon, pumaslang si Lord ng
isang hayop para damitan tayo. Doon napiplease ang Panginoon. Na kapag ka tayo'y marumi, we cannot cover ourselves on our own way. We are only covered by the Lord's way. Nakita na po natin, kinokoberan tayo ng kasalanan natin dahil sa kamatayan ng isang nilalang. We cannot cover our sins to the Lord on our own way. Kaya ngayon, sa kanila pong paglaki, tinuturuan din sila ng kanilang magulang na ito yung proper way of offering sa ating Panginoon. Hindi po sila ignorante dito. Kasi po, loophole iyon. Question mark iyon na magagalit lang si Lord. Hindi niya i-accept yung kay Cain. Clueless nga sila sa kung anong pinapagawa ni Lord. No. Alam po nila yun both kung ano po yung tama. Kasi po sa verse 6, spoil ko na kayo, sabi ng verse 6, if you only do what is right, alam mong tatanggapin ko yan. If you only do what is right, alam po nila yung right and wrong offerings. Okay? Hindi po sila ignorante sa bagay na iyon. Kaya ngayon, yung faith dito, faith in what? Faith in God's words. Okay? Salita po mismo ng Panginoon, yung kanila pong sinusunod. Okay? Yung word ng Panginoon, yung kanilang pinaniniwalaan to be true. Kaya ngayon, maalala po natin, Romans 10:17, na-quote ko rin to noong nakaraan. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Napakagandang verse. Nagkakaroon tayo ng faith by pakikinig. At yung pakikinig sa salita ng Panginoon. Kung may sasabihin ng Panginoon, you will believe that word to be true. Okay? Hindi ka po mag-aalinlangan, maniwala. Alam niyo po ba ang mga tao nagkakaroon ng tendency magkasala sa faith? Sabi po ito ni, ano pangalan nun? Nakalimutan ko na yung preacher. Si Paul din po pangalan niya eh. Nakalimutan ko lang, sorry. Sabi niya, magkakasala daw ang tao sa dalawang pamamaraan. Hindi po nila pinapaniwalaan yung word ng Panginoon na totoo. Unbelief. Pag hindi ka naniwala sa sinabi ng Panginoon, that's sin. Unbelief. Pero kung ikaw ay naniniwala sa bagay na hindi naman talaga sinabi ng Panginoon, kasalanan din iyon. That's presumption. You are only assuming na, siguro ito yung sinasabi ng Panginoon, ito yung susundin ko. Kaya ngayon, mga kapatid, pagka meron tayong narinig na word sa Panginoon, di ba? Ito. So then faith comes by hearing. Hearing by the word of God. Kaya ngayon, sa pagbabasa po natin ng ating mga Biblia, nung nakikita natin yung kalooban ng ating Panginoon. Di ba? Kasi hindi naman nangungusap sa atin ng Panginoon directly ngayon, today. Pero naririnig, nababasa natin ang kanyang salita sa mga preachers, teachers, at sa ating personal na devotion sa ating Panginoon. At kapag po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, doon po pumapasok yung faith. Binibigyan tayo ng Panginoon ng gift of faith. Kaya ngayon, eto na. Yung model ng faith ni Abel. Eto na. In the sacrifice he brought. Expand po natin iyan. Yung sacrifice po kasi na binrot ni Abel, sabi doon, best portions of and the firstborn of his lambs. Mga kapatid, sabi ko po kanina, hindi primary reason na the best at firstborn iyon kaya tinanggap ng Lord. No. Dahil merong pananampalataya si Abel na he believes sa directives ng Panginoon na ito yung dapat, ito yung proper way, ito yung right manner ng offering sa Panginoon. Kaya susunod ako. Okay? Kaya nalugod ang Lord sa kanya. Kaya po mga kapatid, when we have faith to the Lord, makikita po natin na yung in-offer natin sa Kanya the best. Kasi we can offer best to the Lord without having faith. Pwede yun. Pwede yun. Kung, eto, sabi ko sa mga kabataan kahapon, yung praise and worship,
That's offering our service sa Panginoon din. Kung performance-based lang tayo, di ba, the best, yung hinatag tuloy. The best yung binigay ni, di ba, ni Abel. Kung performance-based po tayo, papapasukin ko po dito yung pinakamagagaling sa buong Pilipinas na banda. Sina lang papatugtugin natin dito kung naghahangad tayo ng the best na tugtugan. Pero hindi yun di ba? Pwede kang maghandog ng the best without having faith. That's dangerous. Pero si Abel, kaya siya nagbigay ng best kasi he has a faith sa Panginoon. Amen? Kaya po yun yung nag-enable sa atin, mga kapatid, to give our best to the Lord. Amen? Kasi nabasa mo by faith. Di ba? Naniniwala ka na, At sa naririnig ko, the Lord deserves the honor. So ngayon, by faith, I am also executing my faith na, sabi ng salita ng Panginoon, grabe, nabasa ko sa Malakay, dinidisrespect na nila si Lord. Kaya ngayon, I will obey the Lord to give my body as a living sacrifice the best way, holy and pleasing sa Panginoon. That's faith. Nagre-rely ka sa salita ng Panginoon na binabasa natin. Kaya ka nagbibigay ng the best sa Panginoon kasi nabasa mo na iyon yung deserve ng ating Panginoon. Amen? So ngayon, eto, di ba? Pagka ganyan, eto, why are you so angry? Di ba? Tinanong ni Lord, bakit galit na galit ka, Cain? No? At saka ito pa, isa pa pong proof ito na wala talagang faith. Wala pong faith sa offering ni Cain kasi nakita natin yung totoong kulay ng kanyang budhi. Yung puso niya ay meron palang jealousy, poot, galit. No? Kaya po mga kapatid, you cannot offer to the Lord with having anger in your heart at the same time. Hindi po yun nagwo-work. Ayaw po ng Panginoon na habang nagsiserve ka, habang nag-offer ka kay Lord, nagsasacrifice ka. Tas may sama ka ng loob sa ibang mga tao, hindi po siya nalulugod sa bagay na iyon. Amen? Kaya nga po sabi niya sa New Testament, iwan mo muna yung offering mo, reconcile ka dun sa taong may samaan mo ng loob, and then come to the altar, offer your offering. Di ba makita natin yung talagang puso ni Cain dito. Why are you so angry? The Lord asked Cain. Why do you look so dejected? Yung mukha niya kasi para talagang hindi mo maipaliwanag yung mukha niya. Downcast na downcast. Ito, di ba yung proof? You will be accepted You will be accepted if you do what is right. They know what is right. They are not ignorant of what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Mga kapatid, ito po. Kapatid. Nasa mercy seat po sila nung time na to. Okay, wala pa naman yung Ark of the Covenant, pero yun po yung picture. Nasa cherubim siya, nandito si Cain nakikipag-usap sa Panginoon. Mercy seat, habag ng Panginoon. Kapag po pinagsasabihan tayo ng Panginoon, pagka kinokorek tayo ng Panginoon, it is not His way for us to be condemned. Nakita po ba natin dito na kinokondemn ni Lord si Cain? No! Binibigyan ni Lord ng habag si Cain to do what is right. Kaya po, pagka tayo pinagsasabihan ng ating mga magulang, ng mga leaders sa simbahan, of what is right, hindi po nila sinasabi na nagkamali ka, tanggal ka na, wala ka ng pag-asa, umalis ka na rito. No! They are saying what is wrong and what is right for you to be right. For you to continue. Hindi for you to stop. Amen? Mercy seat ito, habag to ng Panginoon. Kaya binibigyan na ng choice ni Lord si Cain. You will be accepted kung gagawin mo yung tama. Pero, if you do not do what is right, watch out. Diba? Hindi po sinabi ni Lord na if you do not do what is right, paparusahan kita. Hindi. Kung di mo gagawin, mag-ingat ka sa kasalanan.
na parang nagka-crouch. No? Gumagamit po si Lord dito ng personification. Na although yung kasalanan, hindi naman po tao. Okay, wag po tayo mag-iisip na yung kasalanan ay person. No. The Holy Spirit is a person, but sin is not a person. Gumagamit lang si Lord ng personification dito, na yung kasalanan, dinidescribe niya parang tao na nagka-crouch, na parang, ano na siya, na nag-aali-aligid na siya, waiting for you to devour someone. Eager to control you. Ganun po talaga makapangyarihan yung kasalanan. The sin is looking for a host. No, para siyang parasite eh. Na kapag kayong parasite, dumikit na sa sistema mo, kokontrolin ka na niya. Di ba? Nakita po natin, mga kapatid, napakamahabagin ng Panginoon. Hindi po niya sinasabing, pag nagkakamali tayo, hindi niya sinasabing, paparusahan kita. No. Mag-iingat ka. Dahil yung kasalanan mo, kokontrolin ka. Di ba? And then nangyari nga. Pero hindi po natin pagpapukusan yung murder. Next week iyon. Number 2. Di ba? Hindi ko pa po na-include. Hindi ko na-include, mga kapatid, na yung blood sacrifice, no? 'Di ba? Kasi, of course, kung mag-aalay ka ng hayop sa Panginoon, mamamatay yung hayop na yon. Tatagas yung dugo. Gusto pong ipaunawa ng Panginoon sa magkapatid na sila po'y makasalanan dahil sa ginawa ng kanilang magulang. Sila po'y automatically sinners. Si Abel, nagkaroon po siya ng faith sa Panginoon na, oo nga, makasalanan pala kami. Kaya kailangan namin mag-alay ng isang handog bilang representative namin para patawarin kami, linisin kami ng Panginoon sa aming mga kasalanan. Naintindihan ni Abel kung ano ba talaga yung meaning ng sacrifice. Naintindihan din natin ngayon, ano ba yung meaning ng sacrifice. Pero si Cain, wala po siyang faith. Dahil wala siyang faith, sinasabi ni Cain sa kanyang sarili, makasalanan ba talaga ako? Wala nang need ng offering. Note hindi po sila ignorante. Kasi kung gagawin lang ni Cain yung tama, yung crops niya, sasabihin niya, uy, ito best crops ito. Ito yung perfect na handog sa Panginoon, mga halaman. Pero hindi ito tatanggapin ng Panginoon kasi alam ko, on our own, alam ko talaga na kailangan, hayop yung i-offer sa Panginoon. Kung meron lang faith si Cain, sasabihin ni Cain, Abel, pwede ba akong makipag-trade? O eto, saluyot. Amin na yung hayop para sabay tayo mag-offer ng hayop sa Panginoon. Pero dahil wala pong faith si Cain, hindi niya na-recognize that he was a sinner. That he needs to atone for his sins. Sabi nga po natin atonement. Ang Tagalog ng atonement ay, wala pong may idea kung anong Tagalog ng atonement. Yung atonement is yung pagsasubstitute ng mag-aalay ka for your own. Diba? Kaya ngayon, nakita na po natin yung difference nila. Kaya nga po, yung mga unbelievers, wala pong pananampalataya sa Panginoon. So ano po nangyayari? They are rejecting the idea na kailangan may mag-atone for themselves. Kasi po, dahil wala silang faith, they do not recognize that they are a sinners. Nakikita po natin? Yun po yung nangyari. Ito po talaga yung gospel. Abel at Cain. This was the gospel. Unang-una pa lang. Kaya ngayon si Abel, naintindihan niya yun na, okay, sinner ako, kailangan mag-offer talaga ako for my sins. And then, nung nag-offer siya ng right offering, sinabi ng Panginoon, dineklara niyang righteous, matuwid sa kanyang mata. In the same way, we are declared righteous because of the offering ng Panginoong Hesus sa kanyang katawan
once and for all sa krus ng Kalbaryo. Pero kung wala kang pananampalataya, you cannot understand that truth. So ano mangyari? You will do your own way, kagaya ng kay Cain. Kasi kung meron tayong faith, di ba? You believe what the Lord said, I heard, I believe, and I obey. Nagets po natin? Yung ebidensya po ng ating pananampalataya ay pagsunod. Amen? Nangangapa pa po ako sa notes ko Okay. Dito po sa situation na ito, mga kapatid, napakaganda. Sabi ni Paul MacArthur, kinote niya yung sabi daw ni Dr. Barnhouse, na sinabi ni Dr. Barnhouse, at this point in the Bible, this is the highway to the cross began to build. Meron daw highway, meron daw daanan patungo sa cross, patungo sa Panginoong Hesus, patungo sa Messiah. Ginagawa na daw under construction na raw. At yung unang construction na iyon, kay Cain at kay Abel. O imaginein po natin, ito yung cross sa New Testament, kino-construct na ng Panginoon yung idea, yung concept, yung framework, yung background, patungo sa cross. Okay? Kasi ito yon. One lamb for one man. Si Adan, si Eva, si Cain, si Abel. Silang dalawa, pinatawad sila ng Panginoon, si Adan at si Eva. May inalay na ang Panginoon for their sins. They are righteous in the Lord's sight. Ngayon, etong dalawa, tinuturuan naman ng Panginoon how to become righteous in my sight. Okay? So ngayon, one lamb, one blood for one man. Cain at Abel. Sa Passover, sa Exodus, one lamb for one family. Doon sa Day of Atonement, nung meron ng templo, one lamb for one nation. Mag-aalay ang high priest annually, yearly, isang lamb sa buong bahay ng Israel. And then last sa cross, one lamb for the world. One lamb for us, His chosen. Nakita natin yung construction ng Lord? Mula sa maliit, one lamb for one person. Pero hindi kasi natutunan ni Cain yung bagay na iyon. Kaya po, hindi si Cain yung nagtuturo sa atin ngayon. Si Abel ang nagtuturo dahil he has done what is right to the Lord. Kahit patay na siya. Sermon from a dead man. He is teaching us faith sa ating Panginoon. Kaya po number 2, in the righteousness he received. Talagang makikita po natin, mga kapatid, na patapos na po tayo, na ito din po yung first time na kinredit yung righteousness sa account ng isang sinner. Yun po yung ginawa ng Panginoong Ama nung tayo po'y nanampalataya, binigyan niya ng pananampalataya to open our eyes sa katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Na kapag ka mayroong blood sacrifice, mayroong atonement for our sins, lilinisin tayo. Di ba sabi nga ni Paul sa Romans, lilinisin ka, isasanctify ka, at papawalang sala ka, i-justify ka. You will be count as righteous. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka. Okay? Matuwid po tayo, wala na po tayong sala sa Panginoon. From east to west, I have forgotten their sins no more. Kaya po kapag tayo nagpe-pray kay Lord, Lord, alam ko po, nung nakaraan ko pa ito ginawa, pero sorry talaga, Lord. Kung magre-reply lang si Lord sa atin, anong kasalanan yun? Hindi ko na maalala. Burado na yun. Di ba? The Lord has the ability to forget things. Pero po tayo, paulit-ulit natin, binabalik-balikan natin yung kasalanan natin. At masama, pangit, yung kasalanan ng iba, binabalik-balikan mo pa. Di ba? Love keeps no record of wrongs. Amen? Kaya kapag ka nagsorry ka na kay Lord, forgiven na yun, pinawalang sala ka na ng Panginoon. That's the cross all about. Huwag mong babaliin yun by saying na, kailangan ko pa rin mag-repent ulit.
Parang hindi ko maramdaman yung pagpapatawad ng Lord eh. Parang kailangan ko pa. No! Kasi kung ganun, nagre-relay ka na sa works mo, delikado yun. Na kailangan mo paulit-ulit ng sorry sa Panginoon. 1 John 1:9, if you confess with your mouth, If you confess your sins to the Lord, He is faithful and just to forgive our sins, di ba? Tapat siya at just siya na Panginoon. Na meron kang kasalanan, eto na, inalay na ang Panginoon. Ito yung justice ng Panginoon. Na-satisfy yung wrath ng Panginoon, yung anger ni Lord sa sin. Yung justice ng Panginoon has been done doon sa cross. Kaya po, kinount niya na righteous si Abel. Kinount din tayo ng Panginoon na mga righteous. Yes, tayo po yung nagkakasala pa rin, pero that doesn't mean na we are not saved. That doesn't mean na tayo ay unrighteous. No. Romans 8, gising. Sabi ni Pablo, those who are in Christ, there are no condemnation. Amen? Justified na tayo already. Righteous na tayo already. Huwag ka maniniwala sa sinasabi ng diablo sa iyo. Amen? If you are righteous, si Lord nagsasabi na righteous ka by His word. Have faith. Have faith. You hear the word. You hear the word, you read the word, you believe the word, and you obey the word. And then lastly po, a preacher of faith even when he's dead. Kaya po, habang tayo ay aawit muli, awitin po natin yung praise no, ng solemnly. No? Pero, i-solemn po natin iyon. No? Sa biyaya lamang talaga ng Panginoon, na grabe po eh. Ang galing ni Lord tumawag ng mga tao. Hello? Tumatawag si Lord ng patay na tao to preach. Ngayon, sino ka para sabihin mo sa Panginoon na I am not called to preach the good news? Hello? Patay na tao to. This cannot speak. Pero he is speaking up until today. Sabi po ng author ng Hebrews, iyan. A preacher of faith even when he's dead. Ito po, yung last na i-quote ko, na sabi ni Paul MacArthur. Cain thought he silenced his brother. But even in the dead, his brother still speaks. Kala niya, yung kamatayan, sa jealousy niya, di ba? Sa jealousy niya, nagagalit siya sa kanyang kapatid, na bakit siya natanggap, yung akin hindi. Okay? And then, wait lang po, may nakalimutan ako sabihin. Okay? The Lord accepted Abel and his offering. Hindi lamang po yung offering Hindi lamang po yung offering. Sabi po ng Bible, the Lord accepted Abel, that person itself, and yung offering. Amen? Kaya po ngayon, kahit sa ating mga weaknesses, kahit sa ating mga unqualifiedness, kung may term man na ganun, the Lord still using us for His glory. Amen? Yeah, napakaganda pong foundation nito ng pananampalataya because Abel was the first man to execute faith. Abel was the first man to be justified, to be made righteous in the Lord's sight. And then Abel was the first man that the Lord has pleased. Amen? Kaya po tayong lahat. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid, about the word faith. Bilang conclusion po natin, no? Sabi nga ng Romans 12:1, di ba? Pwede po ba? Ako na lang muna. And so, dear brothers and sisters, I plead with you, ako po yung nagmamakaawa, sabi ni Pablo, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Alam niyo po yung konteksto ng Romans 12:1?
Kaya nga po merong word na and so. Sa iba pong translation yan, sinasabi, now therefore. Kasi po, yung Romans 1 to 11, inexplain na ni Pablo sa atin yung basic faith po natin. Ngayon na inexplain na ni Pablo yung faith, the things about God, now eto gawin ninyo. In the same way that the Lord is teaching us the faith through Abel, eto gawin natin. I-offer po natin yung ating mga katawan as a living sacrifice sa Panginoon. Hindi na po nagre-require si Lord ng patay na offering. He is requiring us to be alive. Our bodies is alive because of the Lord. So ngayon, nawa maging holy and holy po ang sacrifice natin because we have faith sa Panginoon. And lastly, mga kapatid, sorry di ako matigil. So pwede bang basahin po natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Amen. Faith is not only, I believe in the Lord. I know that the Lord is existing. Hindi po ganun yung faith. Faith is, you are believing that the Lord exists, so therefore, whatever He speaks is also the truth. And I believe that that is the truth, then I will obey. Amen? Kaya po, awitin po natin yung kantang sa biyaya ng ating Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nabubuhay. Sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nakakakapit, nagpupuri sa Kanya. And then let our worship is not only on Sundays, kasi hindi naman po iyon talaga yung naisin at modelo ng Panginoon, because the worship that gusto ng Panginoon ay yung pag-worship natin in spirit and in truth. Kaya mga kapatid, even outside of this church, let us execute faith. Let the unbelievers wonders and question themselves, bakit yung taong ito kakaiba? Bakit yung mga taong nagpupuri sa Panginoon, there's something unique on their lives? Let them wonder. Because that is, yan din ay isang pamamaraan ng pagpipreach natin ng gospel sa kanila. Maraming salamat po sa amin pong salita na narinig sa inyo, Panginoon. Panginoon, salamat po na meron po kaming pananampalataya that even it is hard to believe, you made it easy for us to believe, Panginoon, that is just simple, that the Lord has died for our sins, so that we may be made righteous in your sight and we can live forever with you. Panginoon, salamat po na meron po kaming pananampalataya. Kaya dito po namin napapatunayan na mawala man ang lahat. Kagaya ni Job, nawala ang lahat sa kanya pero yung pananampalataya na natili. That is the most precious thing na iingat-ingatan po namin, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Na hindi po kami magde-depart sa inyo pong pagkakakilala namin, Panginoon, sa inyo. Hindi po kami magde-depart sa faith, Panginoon, na kinalakihan namin. Hindi po kami magde-depart or lalayo sa faith na nag-carry us through sa mga hardships, Panginoon. Hindi po kami magde-depart or di po namin ipagpapalit, Panginoon, yung pananampalataya over worldly and temporary things. Panginoon, salamat po sa modelo, Panginoon, na pinakita ninyo sa pamamagitan ni Abel. Teach us, Panginoon, to believe even when it's hard. And it teach us to obey and apply it on our lives, Panginoon. Because you have made the impossible to be possible. Nothing is too hard for you. Kaya po pag may nabasa po kami mga commandments ninyo, Panginoon, kahit po sumisigaw yung flesh namin na mahirap to, wag natin gawin. No. We have the Holy Spirit in our lives to transform, change us, and to obey you. That is the true power of your word. If we only just obey you, Father God,
marami pong magbabago sa aming pong mga buhay. Kaya po, Panginoon, as we close this, Father God, may we apply the faith in our lives to give our bodies as a living sacrifice to you, Panginoon. Thank you sa lahat-lahat, Panginoon, ng inyo pong ginawa. Thank you, Panginoon, sa revelation na ito, Panginoon. Ikaw po yung maging sentro ng aming pong mga buhay at maging hari, Panginoon, ng aming pong mga sarili. Kaya, Panginoon, ito lamang pong aming panalangin sa iyo po lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba, sa matamis na pangalan niyo lamang po, aming Diyos at Panginoong Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo para sa Lord's Supper.